Yan yung isa sa mga comments niya. Sabi niya, ang dating mga Romano na pumatay kay Kristo ay sila ngayon ang pinagmula ng Katoliko. Yan. Yung mga Romano pumatay daw kay Kristo, yun daw ang pinagmula ng Katoliko. Yung pinakamasaklap, yung tumuho sa tagiliran ni Kristo ay ginawa nyo pang apostol. Yan ang malupit sa Catholic. Batay dyan sa comment na yan ni Angelo Alcazaren, Brother Romel. Sa tingin mo, may nalalaman ba to o wala? Meron, paninira. Paninira lang. Pero doon sa sinabi niya, yun ba ay batay sa realidad o haka-haka lang? Sa kanya lang yun. Haka-haka lang yun. At dahil haka-haka lang yun, maaari bang mo bang ipaliwanag kung bakit haka-haka yung sinabi daw niya na ang Katoliko daw ay nagmula sa Romanong pumatay kay Kristo? Kung totoo ba yun? Hindi po. Kasi po, yung Romano pong sinasabi niya ay hindi naman talaga unang-una. Yung sabi niya na naging apostol yung tumusok sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong dyan ay, saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Saang talata sa Biblia? Saan mo nabasa yan? Meron ka bang proof para masabi natin na maniwala kami sa iyo? Kung wala, chismis lang yan, sabi-sabi lang yan. Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi lang. Sabi ni San Pablo kasi, meron siyang bilin dyan eh. Huwag tayong maniwala sa mga ganyang klase o ganyang pag-uusap, kundi maniwala tayo sa katotohanan. Nakasulat sa Biblia, hindi naman Katoliko ang sinasabi niyang nagpapako sa krus na tumusok no sa tagiliran nating Panginoong Hesus, hindi naman yung Katoliko. Bakit sinabing Katolikong apostol 'yon? Okay. Brother Gabriel Toledo, ano ba yung yung nung nasa ADD ka pa? Ano ba yung paniniwala sa Catholic? Talaga ba na naniniwala ka sa ADD na ang Katoliko nanggaling sa Romanong pumatay kay Kristo? Iba rin na paniniwala nyo? Yung patungkol dyan sa specific na yan, gusto kong malaman kung anong religion nung nag-post. Kasi wala naman ako masyadong matandaan patungkol dyan na naituro sa aming Brother John doon. No? Although, ang sa natatandaan ko, sa ibang topic, hindi yung topic na yan. For example, yung Pasko natin, galing daw yan sa paganong Romano. Nag-iikonta tayo sa yun ang sigurado ko. Patungkol sa specific na yan, wala akong natandaan na may ganyang katuruan sa akin. Baka ibang sekta yun. Oo, malamang sa malamang. Ngayon, bigyan natin ng paliwanag ito. Sinasabi nilang si St. Longinus na ayon pa sa kanila ay ginawa daw apostol. Hindi po totoo na ginawang apostol. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya ako nga iniwan yung Seventh-day Adventist kasi mahilig din silang mamaratang ng kung ano-ano. Pagpabor sa Katoliko ang referensya, nire-reject nila. Sasabihin nila, alin ba ang mas paniniwalaan mo? Yung Biblia o yung referensya? Ganun sila pag nagsalita. Kung pabor sa Katoliko. Kung hindi pabor sa Katoliko, ay nagsasabi ng referensya. Eto, ayan. Parehas pala tayo, Brother John. Parehas pala tayo. Ganyan ako pag halimbawa magbabasa tayo ng CCC, ganyan. Katechismis lang daw yan. Katechismis, hindi daw ayon sa sa Biblia. Pero kapag nakabasa naman sila ng aral natin sa katekismo, isa-cite nila. Mali daw sarili yung aral. Magulo yung mga ganyan, Brother John, walang tamang definition ng standard. Hindi synchronize yung kailang tinuturo. Yan ay isang patunay po na wala po silang ibang hangarin kundi ang manira lamang. Yes. Kundi ang ipalitaw na sila yung nasasabi raw ng totoo. Pero totoo hindi naman dahil akala mo namimili lang ng gustong basahin. Kung pabor sa kanila, halimbawa, merong sa Catechism of the Catholic Church, halimbawa, may nakasulat dyan na sa tingin nila yung pabor sa kanila. Sabihin nila, eto inaamin. Halimbawa, bigyan natin ng pagkakataon. Yung sa Peter German's Calvary Catechism of Catholic Doctrine, sasabihin nila, eto inaamin ng Katoliko sa kanilang katisismo. Na sa Council of Laodicea, ang nag-transfer ng solemnity from Saturday to Sunday, inaamin ng Katoliko. Pahina 50. Pero ayaw basahin nyo nasa unahan na
nagawa yun ng Katoliko dahil sa authority na binigay ni Kristo sa iglesia. Yun. Ay nalang basahin nyo, hanggang doon lang yung pinuto nila. Tapos sabihin nila, eto, maliwanag, ginamit ng, paborito na lang gamitin nyo, basta pabor sa kanila. Pero, kaya nung debate ni Padre Darwin kay Jimmy Ranises, sabi Jimmy Ranises, lumayas ako sa Katoliko kasi ayon dito sa inyong munting katisismo na ang Santo Papa ang siyang kapalit ni Kristo dito sa lupa. Nakakapanindig balahibo. Hindi niya pa siya eh. Kala niya siguro, ibig sabihin nun dahil Diyos yung si Kristo, Diyos na rin yung papong pumalit. Ay, mali. Di ba? May silang gumamit ng referensya kung sa tingin nila ay medyo pabor sa akin to. Pero kung hindi, sasabihin naman nila, wala pala sa Biblia, referensya lang, sabi na diferensya, ganun sila. Yan ang uri ng panalo. Ngayon, bigyan natin ng paglilinaw, ito sinasabi nilang si Saint Longinus. Ito po ang ating research patungkol po kay Saint Longinus. Ayon po rito, Longinus is the name given to the unnamed Roman soldier who pierced the side of Jesus with a lance, and who in medieval and some modern Christian traditions is described as a convert to Christianity. Yung pala pangalan ng Longinus pala ay ipinangalan sa unnamed Roman soldier. Brother Roman, ito ebidensya pala na hindi lahat ng katotohanan nakasulat sa Biblia letra por letra. Kasi sa Biblia, hindi naman binigyan ng pangalan na Longinus. But it doesn't follow na hindi binigyan ng pangalan, sasabihin mo lang hindi si Longinus yun. Diba? Ngayon, tuloy natin. His name first appeared in the apocryphal gospel of Nicodemus. Yan, referensya. Yung kanyang pangalan pala kinuha sa referensya. The lance is called in Christianity the Holy Lance or Lancea. And the story is related in the Gospel of John during the crucifixion. So maliwanag yung palang may biblical may biblical trace na istorya kay John. So, may biblical trace siya sa Gospel of John. Tuloy natin. This individual, unnamed in the Gospels, is further identified in some verses of the legend as the centurion present at the crucifixion who first said that Jesus was the Son of God. So he is considered as the first Christian. Ito, kung titingnan natin dito, sabihin nila dito, Brother Romel, ay yan pala ay nakabatay sa legend. Legend. Ngayon, ano ba ang sinasabi dyan na legend? Na merong centurion sa araw ng crucifixion, ang unang nagsabi, Jesus was the Son of God. Yan ay binatay sa legend. Tanong, biblical ba yan, Brother Romel? Biblical ba yun? Okay, Brother Jando, so magsimula tayo sa Bible verse, no? Maganda, merong mga banat din sa Bible verse. Alam na natin, yung Longinus na yan, ay Longinus ba yan? Ano? Longinus ay hindi ito mabasa sa Biblia. Yung tao na yan, alam na natin na itong tao ay isa itong centurion na yung sundalo pala. So, alam niyo kapatid, yung tao na yan ay talagang yung dito talagang nandyan sa malapit lang ito ang emperador Caesar at si Poncio Pilato pala doon sa Tiberius to sinong emperador ito pala? It's either Augustus or Tiberius. Gobernador yon. Gobernador Poncio Pilato. So gobernador si Poncio Pilato. So ngayon, sa yung naghukom si Emperador ng Gobernador Pilato ay talagang nandiyan lang siya Longinus. Dahil siya ang pangulo ng mga sundalo. Siya ang
So basahin natin yung mga gawa niya sa Mateo 27:18 to 19. 27:18 to 19. Kama 24. Kama 24. Ito ang pagkakasabi ko. Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Inggit pala. Habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe. Huwag mong pakialaman ang taong yan na walang kasalanan, sapagkat nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. Sa 24, anong nangyari? Tinanong sila ni Pilato, bakit? Ano ba ang ginagawa niyang kasalanan? Ano ba ang ginawa niyang kasalanan? Pero lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito, kaya kayo ang dapat managot, malinis ang kamay ko sa bagay na ito. Yan sa pangyayari na sa nangyaring hukom ni Pilato ay talagang nandyan sa isip na wala talagang kasalanan ng tao na ito. Walang kasalanan at sinabi ito sa kanya sa yung pangulo yung centurion na wala talaga itong kasalanan na tao ito. Parang bakit patayin natin na wala nang kasalanan. So, wala nang magagawa si Longinos. So, trabaho na yon. Kasi mayroon ng hukom na patayin na si Jesus Christ. So, sa sarili niya, parang na-convince siya ni Poncio Pilato na talagang walang kasalanan ng tao nito. So ngayon, ginawa lang niya yung trabaho. Anong trabaho niya? Yung patayin yung tao, si Jesus Christ. Pero anong nangyari sa pagpatay sa tao? Anong sinabi niya? Basahin natin sa Lucas 23:47. Lucas 23:47. Ito po. Sabi rito, nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, totoo ngang walang kasalanan ang taong ito. Yan, dito, na sa pangyayari, Brother Sando, parang na-convince siya na talaga yung tao na yan, talagang walang kasalanan. So, doon, ang pangyayari, nakita sa kanyang mga mata. At ang paniniwala niya na si Jesus Christ ay isang taong mabuti. Mabuti lang na tao. Walang kasalanan. Yun ang yung paniniwala niya kay Jesus Christ. Ngayon, sa sulat ni San Marcos ay talagang ay paliwanag ng maayos ni San Lucas yung paniniwala ni Longinos. Ano ba talagang paniniwala ni Longinos? Marcos 15:39. Dito tayo magsimula kung bakit siya ideklara sa ating simbahan na santo. Ano ba ang kaniyang paniniwala? Ito po ang Marcos 15:39. Ano ba ang kanyang paniniwala? Sabi niya, nakatayo sa harap. Wala. Okay, try natin. Ba't nawala? Eto, napalitan pala. Ayan. Okay. Sabi dyan is, nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga sundalo at nakita niya kung paano nalagutan ng hininga si Jesus.
Sinabi niya, totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Yan. Hindi lamang siya naniniwala na mabuting tao ito, pinaniwalaan pa rin niya na yung tao na yan ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Yan ang sinabi niya. So, pag tapos sila pumatay sa ating Panginoon, parang ilibing na, ay pauwi sila sa kanila. Ay parang yung may nangyayari sa kanila yung bangkaw niya. Yung bangkaw niya ay ano bang nangyari sa kanya sa dihang ginamit yung sibat. Anong nangyari? Basahin natin. Yun ang nangyari ni Longinos. San Juan 19:35, Brother Jando. Yun ang 35. Ito may natin na biblical talaga ito si Biblical talaga ito. Longinos. Yan, Dito makita nyo na tayo talaga ang may connection. Hindi sila. Yeah. Nakita ko mismo ang mga pangyayari at isinalaysay ko ito sa inyo. Totoong nangyari ito. Kaya alam kong totoo ang mga sinasabi ko. Isinasalaysay ko ito upang sumampalataya rin kayo. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali ni isa man sa kanyang mga buto. Sinasabi rin sa isa pang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang taong sinaksak nila. Pagkatapos nito, hiningi ni Jose na taga-Arimatea. Sana lang. Okay na lang. Sa 35-36. Okay. Ngayon, sino ba nagsabi dyan? Sino nagsabi dyan sa patata na yan? Si Juan. Na hindi. Si Juan ay talagang nagsulat lang sa sinasabi ni Longinos. So si Longinos talaga ay nagpapatunay sa kanyang sarili na yung taong ipinako sa krus, yun ang anak ng Diyos. Pag uwi nila sa kanilang lugar, ay sinasabi niya sa lahat ng mga pagano na yung Kristo na yan ay talagang anak sa Diyos. Dahil siya ang unang pagano na naniniwala kay Kristo. Mayroon na talagang isang unang sinabihan ni Kristo na ikaw ay santo. Sino? Yung kawatan na dito sa harapan niya, sa kiliran niya. Sino yan? Sino nga yung Si Dimas. Si Dimas talaga. Dimas. Kung alam niyo, si Dimas ay ideklara niya ang ating Panginoon na ikaw ay santo ngayon din. Kasama ka na doon sa paraiso. Ngayon na araw nito. So, ginawa niyang santo si Dimas. Talagang parang nakapaano siya sa puso ng ating Panginoon. Parang masakit talaga yung sinabi nila, yung dalawa. Pero nagsisi siya sa kanyang sarili at nagbalik loob siya sa ating Panginoon. Yan, maganda yan. Ginawa siyang santo, ngayon din, santo ka na. Kasama ka sa akin, sa paraiso. Yung ikalawa, yung nag-ano sa kanya, yung sumibat sa kanya. Sumibat sa kanya. Parang yung parang hindi siya makakita ng maayos. Hindi siya makita ng maano. Ito, basahin natin dyan. Parang ano to yan? Ano yung bulag or medyo malapit ng mabulag. Malapit ng mabulag talaga. Sige, brother John. Ito po sinasabi dito. Saint Longinus is the centurion who pierced the side of our Lord while he was hanging on the cross. Saint Longinus, who was nearly blind, was healed. Was healed when some of the blood and water from Jesus fell into his eyes. It was then he exclaimed, "Indeed, this was the Son of God," in Mark 15:39. Ano nangyari kasunod? Saint Longinus then converted. Yeah. Left the army. Iniwan niya yung pulutong niya. Took instruction from the apostles and became a monk in Cappadocia. There he was arrested for his faith. His teeth forced out and tongue cut off
off. Ay, tinanggalan siya ng ngipin. At pinutol ang kanyang dila. However, Saint Longinus miraculously continued to speak. O yan. Kakaiba na mayroon talaga milagro, ano? Clearly, and managed to destroy several idols in the presence of the governor. The governor who was made blind by the demons that came from the idols had his sight restored when Saint Longinus was being beheaded because his blood came in contact with the governor's eyes. Ay, na pinutulak lang ng ulo si Saint Longinus, yung mata ng gobernador na medyo may problema rin sa paningin, tinamaan ng dugo ni Saint Longinus at gumaling. Hindi, no? Yan. Saint Longinus relics are now in the Church of Saint Augustine in Rome. His lance is contained in one of the 4 pillars over the altar in the Basilica of Saint Peter in Rome. Yan ang kwento. So hindi siya ginawang apostol. So, patuloy natin, Brother Sando. Pag hindi sila sang-ayon na kung bakit natin ginawang santo si Longinus. So, tingnan natin yung magnanakaw. Yung magnanakaw sa cross. Walang ibang ginawa ay parang ina-accept lang niya si Jesus Christ. Ay, santo na siya. Ngayon, yung si Longinus, marami talagang nagawa siya. Maraming mga pagano, yung mga pagan, na convert into Christianity. Dahil sa kanyang paniniwala na si Jesus Christ, hindi lamang mabuting tao, ay anak pala ng Panginoon. Anak ng Diyos. Yan ang sinabi niya sa kanyang bayan. At yun, pinatay siya dahil sa iyang paniniwala. Yan, martyr siya. Martyr. Yung binasa na kanina ni Brother Jando ay pinutulan siya ng liig. Ay, yung liig ba, Brother Jando? Yung liig. 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 Yung dugo ay parang may yung anong pisik, yung pisik. Parang yan? Parang lagsik ba yung? Tumilangsik. Natamaan yung mata ng gobernador ay parang maganda na ang kaniyang yung paningin. Bigla tumilangsik yung So ito ay talagang milagro. Alam natin na pag maggawang santo yung simbahan ay talagang mayroong nangyaring milagro. May milagro, may conversion. Marami talagang mga pagano na convert dahil sa ginawa ni Longinus. Biblical, historical, nandyan. So ang ating mga kaibigan na nasa ibang sikta ay wala sila dito. Parang hindi nila yung teksto na yan. Bakit hindi pareho yung sabi ni San Lucas at Marcos? Bakit sa Lucas 23:47 ay sinabi mabuting tao? At sa kang Marcos ay anak ng Panginoon. Bakit hindi magkapareha yung sinabi? Ebanghelyo sinaptiko ito. Parang mayroong pagkasalungat ng teksto. Alam niyo kapatid, yung sinulat ni San Lucas ay talagang pinatutunayan niya na si Kristo ay mabuting tao. Yan ang unang paniniwala ni Poncio Pilato at sa ibang mga tao at ni Longinus na siya ay mabuting tao. Yun ang paniniwala niya. Yun ang na-record ni San Lucas. Si Marcos talaga ay hindi siya naggamit ng mabuting tao. Marcos 15:39 dahil nakita at narinig niya na yung paniniwala ni Longinus pala ay naiba. Hindi lamang mabuting tao ay anak pala ng Panginoon. Yan ang record ni Marcos sa Marcos 15:19 sa kaniyang sulat.
So, ngayon, walang kasulungat yan dahil pareho lang yung pangyayari. Yung message natin ang ating pag-usapan, hindi yung litra. Ngayon, mga kapatid, historical, biblical, pinatutunayan natin na si Longinus pala ay talagang dapat lang ideklara na isang santo sa ating simbahang Katoliko. Dahil yung kawatan, yung kriminal, ay walang ginawa. Ina-accept lang niya ang Panginoon at ang nangyari ni Longinus ay martir pala. Grabe ang kaniyang ginagawa. So yun lang ang ating pagpatunay na bakit ginagawang santo si Longinus sa ating simbahang Katoliko. So, yun ang turo, Brother Romel, Brother Gabriel, na si Saint Longinus pala is a pagan na na-convert into Christianity dahil sa dugo ni Kristo. Yeah. So, instead na i-appreciate ng mga ibang sekta ng pananampalataya, kanila pang binabatikos. Samantala yung mga Hudyo na siyang nagsisigaw na napatayin ang Panginoong Kristo, yun ang kanilang parang parang yun ang kanuna nila na tayo ay idinugtong sa sanga na tayo mga ligaw na mga sanga, idinugtong lang. So, paborito nila yung ganun talata. Pero, kung tutuusin pala, si Saint Longinus pala ay isang halimbawa ng kababaan ng loob. Nakita niya yun ang true conversion. Yung kay Saint Longinus na nangyari. Tapos, batikusin ng iba parang wala lang sila sa kalingkingan ng ng kabanalan ni Saint Longinus. Si Saint Longinus po ay pinahirapan para lang talikuran ng kanyang paniniwala kay Kristo. Pinahirapan. Si Brother Jondo, yung unang martyr na Hudyo, sino? Unang martyr na Hudyo, yata yun? Esteban. Christian, oo. Unang martyr na Kristiyano. Alam niyo kapatid, yung si Longinus ay martyr. Parang pangalawa siya dahil first century ito. Pinatay siya dahil sa kanyang pagpatunay na si Kristo ay anak pala ng Diyos. Si San Pedro, San Pablo ay ulahin na. Huli na. Si San Juan, mas huli pa. So siya ay pinatay yung mga first century. Sa first century, siguro pinatay siya mga 33 ay pinatay ang Panginoon si Kristo. Ay siguro walang taong yan. Kailan siya pinatay? Walang info. So, para sa akin, Brother Melchor Manalili. Oy, Melchor. Paki-unmute nga. Meron ka bang alam kailan namatay itong si Saint Longinus? Ay, wala kang audio. Hindi ko marinig. Microphone mo. Headset mo andyan. Hello. Test mic. 1, 2, 3. Hello bro, hindi ka namin marinig bro. Sayang. Ayusin mo yung mo bro. Yung volume ng ng microphone mo baka mahina. O naririnig mo kami. Oo. Yan. Okay. Yan. Naririnig niyo na ako? Oo, naririnig Hello. ka na. Meron ka bang alam bro kung kailan pinatay itong si Saint Longinus? Yung sa tagiliran ni Jesus. Oo. Hindi. Sige. Okay. Siya. Yung sumaksak sa tagiliran niya, yun yung alam kong si Saint Longinus Yan, Tama ba? Oo, siya. Isang Romanong sundalo noon. Tama ba? Oo, isang centurion. Okay. Isang centurion na umulos sa tagiliran ni Jesus. Si Longinus. Actually, itong si Longinus ay wala din akong balita kung kailan yung niyan. Actually, ang sabi dito, he died in a 1st century AD, no? Doon sa he martyred in Cappadocia. Yan ang pagkakaalam ko.
Sa Cappadocia siya namatay during that time ng 1st century AD, no? Sabi rito sa aking nalalaman, he was the soldier who pierced the side of Christ, no? Siya yung umulos sa tagiliran ng ating Panginoong Hesukristo. Pasensya na kayo, kagigising ko lang, nag-alarm ako ng 8:30. Sabi kasi ni Jando 8:30. Hindi, 8 p.m. po hanggang 10:30. Kaya pala na-late ka na naman. Kala ko, nakalimutan na naman kami ni Brother Melchor. Kasi ang sabi mo kasi 8:30. Hindi, 8 p.m. po. Kaya ako ay nag-alarm. Hanggang 10:30. Okay, sorry. Nag-alarm kasi ako ng 8:30. Kaya medyo kagigising lang ni Brother Mel. Pasensya na po, At talagang ako'y gusto ko talagang sumali para maipaambit yung atong mga nahibaluan, no? Sa atong mga kaigsuon, no? Siya ay na-martyr during that time, no? Sabi doon sa Cappadocia, he put to death by order of Pontius Pilate. Si Poncio Pilato rin ang nag-utos para siya ay patayin. Di ba? Yes. Dati yun ang pinakaamo niya kabaligtad. Ngayon, yung amo niya, yun din ang nag-utos na pumatay sa kanya. Yan ang pagkakaalam ko, no? Sabi pa dito, the Italian legend, yung Italian, yung ayon sa ano ba yung legend sa Bisaya, sa Tagalog? Alamat, tama. Alamat. Confusing him with Longinus, the centurion state that he broke a relic, no? He brought a relic of the precious blood to Mantua, no? Ayon sa alamat, yun daw relic ng dugo ni Hesukristo, dinala niya doon sa Mantua and preached the gospel there, na kung saan si Longinus doon nag-preach, ano ba yung Bisaya nag-preach? Nangaral ng salita ng Diyos. Tapos doon, sabi pa ito, represented in arms, standing the foot of the cross, his relic were preserved in the Church of Saint Augustine, no, in Rome, no. Ang kanyang feast day ay March 15. Yun lang ang tanging natatandaan ko dito kay San Longino sa Tagalog. Yun lang ang aking maibibigay. Ganyan po ang mga unang membro ng Katoliko. Kahit po patayin, kahit po tanggalin ang ngipin, kahit po putulan ng dila, hindi po tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Hindi gaya ngayon. Pakitaan ka lang ng noodles, ng sabon, saka ng bigas, ang bilis mong lumipat. Parang alam ko yan kung saan yan. Yan ang tricycle, brother. May libreng hatid sundo ka lang, lipat ka na ng ibang reliyon, ang bilis nyo tumalikod sa pananampalataya. So yun, Brother Sando, ay mabuti naman lang ginagawa nila dahil ito ang tinatawag na corporal works of mercy. Bakit masama ang ginawa namin? Magbigay kami ng noodles. Yun ang yung pagbibigay ng noodles, okay lang yun. Yan. Okay lang yung bibigay ng noodles, ha? Ang hindi okay doon, yung hihikayatin mong membro mo na kung sino ang tatanggap kay Kristo, itaas ang kamay. Ikaw na nandun ka. Yung mga tao na sitaasan ng kamay para pagkita sa ibang tao na tinatanggap ko si Kristo, ikaw ayaw mo mag-hands-up ng kamay. Anong sabihin ng tao? Ayaw niya mag-hands-up ng kamay. Ayaw niyang tanggapin si Kristo. Sige, bahala ka sa buhay mo. Ganyan sila. Pero kung ikaw ay nahihiya na marami ka na natanggap na bigas, noodles, at saka offer pa ng scholarship, ayun. Bumaliktad na. Ganyan kadali yung tinalikuran ng Panginoon dahil lamang sa sabon. Ang tindi. Okay. So dahil malapit na 9:00, Brother Melchor. Yes. Hi, brother. Magtutulungan tayo dito sa pagsagot. Sige. Ako ang magbibigay kung sino ang sasagot. Either si Brad Gabriel Toledo na former MCGI o si Romel Palma na born Catholic. Born Catholic. O si Brother Edgar na former PBMA. O si Brother Melchor na siyang nandiyan ngayon, ang original na member ng Worldwide Catholic Bible Study. Him onte. Amen. Brad Melchor, kumusta ka na, Brad Melchor? Mabuti, kagigising ko lang. Sabi kasi ni Jando, 8:30. Kaya nag-alarm ako ng 8:30.
Parang yung anong ginagamit mong sabon yung maputi na mukha mo. Ako? Hindi. Ganito talaga yung mukha. Pagka nasa Maynila ka, yung tubig dito nakakaputi. Pag umuwi tayo ng... Madaming chlorine eh. Maraming chlorine. Pagka uwi natin ng Cebu, balik ulit tayo. Maraming po tagnitibo ni Ani pag uli nato diha. Babalik ka dito sa Bohol, ha? Okay. Para namimiss yung tarsier mo. At saka inaanyayahan po namin ng mga Catholic na magsuri po sa ating programa kung saan dun sa mga Catholic na madali namang sad to say, marami po sa mga Catholic talaga walang alam dahil nanggaling ako sa nung napalipat ako sa ibang relihiyon at binatikos ko ang Katoliko, talagang wala akong alam. Pasensya na po. At saka gaya nung itong topic natin ngayon, itong sino ba to? Si Angelo Alcazarin na sabi niya ang batay ng Kristo ay dating Romano na siyang pinagmulan ng Katoliko. Mali. Daming mali. Basta nasa ibang sekta ka talaga, ang turo mo talaga mali. Ayan. Yung iba naman, nasa comment section, inggit. Inggit ang dahilan. Gusto magpapansin na si Brother Gabriel sikat. Uy, si Brother Romel Palma sikat. Brother Melchor sikat. Papasikat din ako, papansin ako rito. Inaano yung mga viewers natin para hindi makapag-focus sa topic. Alam niyo ba kung bakit ginagawa ng mga ibang ibang sulpot yan? Kasi kapag yung Katoliko nag-focus sa tinuturo dito sa Worldwide Catholic Bible Study at natandaan lahat ng mga itinuro, mahihirapan silang mahihirapan sila na lokohin ang Katoliko. Alam mo, sabihin nila, yung sa Biblia, ipinagbabawal ang rebulto. Pero kayong Katoliko, meron kayong rebulto. Pinaliwanag sa programang ito na ang ipinagbabawal ay yung rebultong kinikilalang Diyos. Pero yung rebulto ng mga santo na hindi naman kinikilalang Diyos, hindi bawal sa Diyos. Kaya sino kayong magbawal? Di ba? At pag yan naintindihan ng Katoliko, mahihirapan silang kumbinsihin ito na mali. Dito, natuturo talaga dito, ipinahahayag dito kung sino ang talagang founder ng Katoliko. Sabi nung isang nag-comment na ang Katoliko doon, nagsimula daw doon sa Romanong tumusok sa giliran ni Kristo. Yan po ay mali. Dito, bubukingin po namin yung mga maling paratang sa Katolik. Maling paratang po. Bubukingin po namin yan. At alas 9 na, 8:54, sa gustong magtanong, inaanyayahan namin sa mga sulpot na nasa comment section, maaari kayong pumasok dito sa Zoom, magtanong, makipagsubukan kung gusto nyo. Okay? Andito lang ako. Ako yung magmo-moderate kung sakali mang may gusto makipagsubukan dyan ng mga sulpot. Hindi yung mga viewers lang ang babanatan ninyo. Pwede kayo pumasok dito sa Zoom. At welcome naman po kayo. Yan. Okay? So may tanong muna ko ni Brother Melchor? Gabriel. So sa yung sa SD Brother Jalindo ay may tao akong inaakay, isang Katoliko. Sabi ko, kahit anong sekta kayo pupunta, wag lang sa Katoliko. Ay yung tao na yan ay parang isa ng manggagawa na sa EDD. Kilala mo ba si Gabriel, si Renanti Marcojos? Hindi po. Sa Mindanao siya. Hindi po sa Luzon po kasi ako. Luzon. So, yun binatikos ako ni Renanti Marcojos. Dati kasama ko sa Katoliko. Ay parang nagiba siya, punta siya ng EDD. At ako naman ay sa SDA talaga. Ang nakakalungkot naman dito sa ADD, ewan ko ito Brother paliwanag mo ito kay Gabriela. Bakit kaya yung mga ADD members mahilig magsimula ng
ng diskusyon. Pero pag pinatulan duwag naman, bakit ganun 'yon? Ayaw humarap. Ang gusto nila sa loob ng kwarto makipagdiskusyon. Bakit ganun yung Brother Gabriel? Ito po yung yung based on my experience na rin po. Although hindi po ako keyboard warrior na nakikipaglaban sa comment section, no? May na sa akin, kumbaga may preconceived idea na lahat ng mababasa kong katwiran o mapapanood ko na kung anumang video na labag sa aral ng Soriano, automatic mali po yun at sa demonyo. Ngayon, patungkol po sa parang gusto makipag-diskusyon, kasi, kumbaga, impluwensya ni Ginoong Soriano na como para nga sa kanila hindi natalo sa debate at walang sino mang nakatalo sa debate. So, at impress, no? Yun yung pinaka dun, nai-impress sila sa como ang daming alam ni Ginoong Soriano na Bible verse. So, iniisip nila na kaya din nila yun. Natuto ng konti kay Ginoong Soriano. Kung makaasta na sa comment section, kung makalait na sa mga Katoliko, kala mo tatalunin na sa debate. Which is, yun din naman yung naging ko din po nung araw. Naging pananaw ko nun. Kung meron man siguro, kahit hindi po debate, kahit yung simpleng discussion, paniwala ko po nun, pinakamadaling matalo, Catholic. Pero po, pero pagdating naman po sa may haharapin po mismo, ganyan, yung makikita, papatulan natin sila o yan, formative. Aatras yan. Aatras po talaga yan kung Brother Jando, sumusunod sila sa doktrina ni Ginoong Soriano. Kasi ang doktrina ni Ginoong Soriano, bawal makipag-debate ang member. Dapat leader sa leader lang. Kaya pinagtatawanan ko nga po yung Brother Melchor. Pinagtatawanan ko yung mga nakakadebate ni Brother Melchor yung si Jerry. Kasi ang ironic kasi lalabanan si Brother Melchor ng debate. Alam mismo nung miyembro na yun, bawal makipag-debate yung miyembro. Kasi ipagtatanggol niya yung doktrina ni Ginoong Soriano. So, ang nangyayari, double lang nangyayari. Pinagtatanggol niya yung doktrina at the same time, tinututulan niya or tahasang hindi niya sinusunod yung doktrina ni Ginoong Soriano na dapat leader sa leader lang. Kaya, sa akin pa lang, ngayon as a Catholic na po, pag may nakipaglaban, kasi nanonood din po ako sa inyo, Brother Melchor, ng mga debate pag MCJ, automatic talo yun. Talo na po yun kasi hindi niya sinusunod yung doktrina ni Ginoong Soriano. Kasi nga, naalala ko ng Brother Jando, sabi, dapat yung inahing manok nga ang pinagtatanggol yung mga sisiw niya. Siya yung sumusunod. Kaya sa akin pa lang, danger na yun. So, sa ibang relihiyon, sinasabi ni Ginoong Soriano, yung mga sisiw yung sinusugod. For example, yun nga sa INC, no? Yung mga ministro yung nilalaban, hindi sinabi. Kaya natatawa ako, ngayon na lang po, na-realize ko na, ang daming MCGI na nakikipag-debate, akala mo kung sino. Sila mismo yung number one na tumututol or tahasang lumalabag sa doktrina ni Ginoong Soriano. Ang problema doon kasi gabi, bakit pa naghahamon-hamon, hindi pala lalaban, hindi pala kakasa. Kasi bakit ganun? Yun ang probably na na dahilan. Sinusunod niya yung doktrina na dapat si Ginoong Soriano ang labanan. Kaya tignan niyo po yung ibang comment, Brother John. Kung magaling ka labanan mo si Ginoong Soriano ng debate. As if nalalaban si... Oo, ganun. Pero merong iba, katulad ni kalaban ni Ginoong ni Brother Melchor noon yung napanood yung si Dimon Mondi. Tsaka si ang dami nun, 5 siguro yung mga yun. Oo. Napapupipalo, Dimon Mondi yung natanda ako kasi hindi ko narinig kay Brother Melchor. So yun nga po. So yung mga mayayabang muna yung nakikipag-debate. Pinagtatanggol nila si Ginoong Soriano at the same time, dilalabag nila yung aral ni Ginoong Soriano. So wala talagang panalo sa amin. Sa totoo lang. Wala pala talagang panalo. Kaya pala ayaw humarap kasi hindi authorized. Yes. Ba't kayo magkikipagpasikatan sa comment section? Hindi naman pala kayo authorized. Correct. Yan nako. Parang lumilitaw lang na na hanggang lang kayo, hanggang comment lang kayo. Ano pa yan, kung sa ano pa yan ay pitik takbo agad, baka magantihan. Pitik takbo agad, ganun sila. So hindi talaga sila nakikipagsabayan kung sa vaccine pa ayaw nila ng pound for pound.
Sa kanila is ikot-ikot lang hanggang matapos yung round. So, okay. Okay, so alas 9 na. Nagsimula na alas 9. Sa mga gustong magtanong, pindutin nyo po yung raised hand sa button. May option po dyan na raised hand. Para titingnan ko po kung sino ilalagay ko dito para magtanong. Okay? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.